tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match, ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Kung saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang. May opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati ng PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Good morning! Magandang umaga ho na Biyernes sa inyong lahat. Welcome sa edisyong ito ng Ang Tipo Kong Negosyo. Atin sa inyo ng Radyo ng Bayan at ng Department of Trade and Industry. Ako po si Tess Ramirez at ang aking partner sa programa si Director Thelma Dumpit Murillo. Director Thelma. Yes, partner. Magandang umaga. Magandang umaga. Ating mga suking taga-subaybay, samahan po ninyo kami. Isang oras na naman tayong magkakabalitaan. At bago ang lahat, partner, napakaraming mga makasaysayang nangyari ngayong linggo na ito, Talaga makasaysayan, ha? Oo. Una na dyan, yung naging pirmahan kahapon. Yes. Ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. So, binabati natin lahat ng mga nag-contribute para sa tagumpay na iyan. Correct. At ang isa pa, partner, official na. Summer na. Panahon na ng bakasyon. Na ang Marso. Oo. Marami yung gustong maglibang sa mga panahong ito, di ba? Correct. So, pero bago matapos ang March, siyempre kailangan batiin natin ang mga kababaihan dahil natapos ang month-long celebration ng Women's Month. So, yan, mabuhay mga kababaihan. Pero hindi yun nakangahulugan, natapos na rin yung araw ng mga babae. Diba, araw-araw, araw din natin yan. Oo naman. Yung paggalang na dapat iukol sa mga babae, araw-araw dapat yan. Oras-oras, minu-minuto, segundo. Ngayon na. Hindi yung pag may time lang. Oo. Diba? Dapat yun sa lahat ng oras. Sa lahat ng oras. Okay, at ang ating tema ay on the job. On the job? Bakit naman on the job? Parang yung indie film, di ba? Na on the job. Ako parang mas ko sa ang temang ito, yung Designer Philippines. Kasi tayong mga Pilipino, mga magagaling pagdating sa design. In fact, alam mo ba, partner, hindi ko alam kung matutuwa ako o maiiyak. Bakit? Kasi yung mga designer natin, yung mga designs natin, hindi lang pala ngayon ang designs ang pinipirata sa atin, kundi yung designer mismo. Yun mismo. Oo. Sa galing at husay ng mga Pilipino. Correct. Yun ang ginagawa nila talaga. So, kinukuha tayo. Mauubos na yung ating mga magagaling na designer. Naku, so, kailangan na na tuloy-tuloy ang pag-aaral. Kaya naman, maganda itong una nating makakausap partner mula sa Design Center of the Philippines na isang attached agency ng Department of Trade and Industry. Isa siyang in-house designer. Ayun. Attached agency pala ito. Yes. Ng Design DTI. Center is an attached agency. Okay. So, para po sa unang segmentong ito. Easy to get. Nasa linya na ang ating makakausap, Director Thelma. Yes. Ang una nating guest ay walang iba kundi si Miss Joanna Raimundo, is in-house designer ng Design Center of the Philippines. Good morning, Joanna. Good morning, ma'am. Opo. Welcome to the program. Live po tayo ngayon sa Radyo ng Bayan. Yes. Unang-una, paano ka napasok dyan sa Design Center? Ano ba ang iyong background?
Una ma'am, yung first year kami, during first year, nagkaroon kami ng seminar sa Design Center. Oo. So, in-introduce namin yung mga programs ng Design Center. So, doon namin nalaman na meron pala silang internship program. So, during college, after during OJT time na, nag-apply kami for internship program sa Design Center. Gano'ng katagal yung internship mo? Ang internship namin sa school is 720 hours. Bale, one STEM siya. Isang buong STEM. 720 hours. Yes, ma'am. Oo. So, 3 months ba yun o 4 months? Almost 4 months. 4 months, oo. Okay. So, nung nandun ka na, ano yung iyong naging karanasan dyan sa Design Center? Ano yung mga naging parang, assignment? Yan. Well, pinuno kami dito, ma'am, ng trainings eh. Oo. Bale, Sino yung mentor mo o teacher? Actually, diretso kami kay director. Kay Director Nasunico. Yes, ma'am. Siya yung nag-handle sa amin. So, una namin naging project is yung furniture design using the alibata, mga unang letters natin. So, yung unang alpabeto. Yes, ma'am. Yes. Oo. So, ayun, nag-furniture design kami for that specific letters, ma'am. Okay. At ano naman ang kinalabasan doon sa napunta? Well, good. Kasi ang dami namin nagawang design, ang daming possibilities na nakita namin na posible palang gawin. Doon lang sa letters na yun. Partner, kamusta nung kay Joanna? Yes, meron ba siyang experience kaya sa private companies bago siya napunta dyan? Actually, ma'am, nauna yung Design Center bago yung private companies. Bale, yung program ng Design Center is half ng OJT mo sa Design Center ka iti-train. Then, after nun, ibibigay ka nila sa private company. Then, yung napuntahan ko dating private company is export company siya ng mga furnitures. So, doon kami na-train din po ng mga basics. So, kasama yun dun sa training? Yes, ma'am, yes. Design Center muna, tapos sa isang company naman. Yes, Second opo. half. Pero ngayon, you are employed with Design Center. With Design Center. Ayun, partner. Resident so, may designer practicum siya sila, ngayon. kumbaga. Yes, ma'am. Nag-practicum siya sa isang furniture company. Oo. So, yung bang design mo, Joanna, ay isa katuparan, naging furniture nga ba siya? Sa ngayon, ma'am, hindi pa eh. Ay, Kasi, yung naging training namin, yung design nila, yung i-assist namin, yung design nila yung aming i-develop. So, hindi kami nakapag-produce ng sariling design during audit. Hindi kayo nakapag-prototyping. Yes, ma'am. Sayang. So, ngayon ba sa mga designs mo, meron na? Yes, opo, ma'am. Katulad ng alin? Mga home decors. Home decor naman. Opo, home decors. Tsaka nag-assist kami sa mga SMEs eh. Ayun, napaka-importante niyan. Yes, product development ng mga SMEs. Yes, so, nagkaroon kami ng mga product development for them. Which companies ito, if I may ask? Yung mga SMEs, actually, ma'am, marami. Just a few. Analobel Enterprise, Tops Handmade, Boyel and Marketing, Precious Ceramics. Those are ano yung mga companies na yan? Anong klase? Furniture o home decor? Sa GDH sila, ma'am. Gifts. Yes po. Ayun. Joanna, hindi ka ba nagsisisi na nag-stay ka dyan as a resident designer Ikaw sa naman, partner. CP? Ba't naman ganyan ang tanong mo? No, Di ba? Baka hindi ba nabigla lang? Hindi ka ba nagsisisi? Joanna. Hindi, ma'am. Dapat positive. Opportunity na binigay sa amin. Sobrang daming learnings na nakuha namin from the OJT hanggang sa incubation. Until now, hanggang kahit employed kami. Ang maganda naman, partner, kasi sa gobyerno, kung ano ka, may security, di ba? Oo naman. Stable. Oo. Pero paano yung pagkita sa kanila dyan? O yung bilang in-house designer ng DCP? Monthly ba yung sweldo o kumikita per client? Monthly po yung
sweldo sa amin. And actually, okay. ma'am, hindi kami in-house eh. Parang contract kami. Contract. Service provider. Service provider, yes, ma'am. Oo, parang contractual. Contractual. Ayun. Yung meron na bang nagpa-pirate sa'yo? Biglang ganun eh. So far, ma'am, wala pa eh. Okay. So, hindi kasi yan yung common problem natin sa mga designers. Pag yung nakikita nila na magaling talaga, ay pinapirate, di ba? Di ba, partner? Kahit naman sa anong larangan. Yes, opo. Oo. Kahit ikaw ay ibang profession, kahit hindi ka designer, kung magaling ka, papirating ka talaga. Oo. Si Joanna siguradong nakakatulong sa pamilya yan kasi sumasweldo na ngayon eh, no? Yes. Yeah. Yun din yung isang malaking bagay dun, ma'am. Pero may bala ka ba, Joanna, na mag-abroad? So far, wala pa po. Sa ngayon, wala pa. Magtayo ng sariling negosyo. Yes. O, yun. Yan Ayan, ang ating tinutulak ngayon, entrepreneurship. Yun, yes. Yes, ma'am. Diba? So, anong klaseng negosyo sa tingin mo ang pwede mong itayo magmula sa inyong pinag-aralan? Yes, gusto ko rin pasukin, ma'am, yung linya ng furniture. Gusto ko magkaroon ng own furniture company. Talaga? Yeah. Oo. Yun talaga ang Malay mo, gusto ikaw yung niya. magiging masusunod na Kenneth Cobonpue. Wow, how I wish. Diba? There's nothing wrong in dreaming. Yes. Libre mangarap, di ba, partner? Oo naman. Oo. Okay, so, pasalamatan na natin si Joanna kung wala ka nang itatanong. At doon sa mga gusto rin na tumulad sa kanya, di ba, pumasok sa DCP, baka meron siyang tips na gusto iwan, mensahe para sa ating mga listeners, Joanna. Sa mga gustong mag-internship or mag-incubation program sa Design Center, actually pwede silang mag-inquire, pwede silang tumawag sa 832-1112. 832-1111. Okay. Thank you very much, Joanna. Thank you so much. And good luck sa career mo, ha? Good luck, Thank you. ha? Ayan, okay. Yan si Miss Joanna Raimundo, in-house designer na ngayon ng Design Center of the Philippines. Meron na tayong 20 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik pa po ang programang Ang Tipo Kong Negosyo. Pwedeng mangyari ang di inaasahan. Buti maasahan ka at ang SSS. Sa bawat hulog mo, mas malaki ang balik sa'yo. May sickness, maternity, disability, death and retirement benefits ka. Kaya protektado ka at iyong pamilya. Mag-member ng SSS. Punta na sa SSS branches o sa website sss.gov.ph for details. Alamin ang mga local, national at international issues. 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Para-paraan lang. Okay, tuloy-tuloy tayo. Director Thelma. Yes, partner, paalala ko lang kasalukuyan nagaganap yung Sikat Pinoy. Mga piling-piling pagkaing Pilipino. Diyan po sa SM Mega Trade Hall. At syempre, ito isang dati taunan lang ito. Ngayon, twice a year na, partner. Aba. Oo. Yung mga So ngayong pupunta ba March, dyan? ang susunod ay November or December, if I'm not mistaken. Ay, lahat ba na pumupunta dyan, mabubusog sigurado? Sigurado. Kaya magdala ka ng maraming pera. Pera, bibili. Akala ko sako na lang. Kahit magdala ka ng sako kung wala kang pambili. Wala kang maiuwi. So, yan po, Sikat Pinoy. Diyan po sa SM Mega Trade Hall. Ayan. Okay. Ngayon, fashionista kaya yung ating makakausap? Design pa rin, partner, di ba? Ngayon naman sa larangan ng fashion. Oo. Kanina sa furniture. Ngayon ay tayo sa fashion. fashion. So,
katulad ng sinabi natin, di ba, kailangan yung continuous ang mga pag-produce natin ng mga designers. Yan, mga creative artists. So, Importante yun para hindi tayo maubusan. oo. So, kausapin na natin ang ating susunod na panauhin. Walang iba kundi ang co-founder ng Fashion Intern PH, Janelle Yao. Good morning, Janelle. Hi, good morning. Yes, thanks for joining us. Can you explain to us what is Fashion Intern PH? Okay, so Fashion Intern PH kasi it's like a middle ground for businessmen and women and aspiring interns. So, dito sa Fashion Intern, nag-send ng internship posting yung mga companies looking for interns, and then kami yung naghahanap ng interns for them. Okay. So, in effect, you're like a headhunter. Yes. Yes. And where did you get this idea of putting up a fashion intern? This is just online, right? Yes. An online, what do you call this, business. Okay. Okay, so our CEO, si Trisha Villarmino, she was intrigued kasi on how interns from Preview magazine were able to apply to their dream internship. So she would always browse through magazines and look at their editorial board and look at their intern section. Yeah. And then she would wonder how can people become interns for these magazines if they don't have any connections? So what she did was she created Fashion Intern PH to give opportunity to everyone to apply and show their talents regardless of which school they came from or what family names they use. Miss Janelle, anong course yung natapos nyo? I'm actually a student pa sa Ateneo right now. I'm taking up legal management. Still a student. Yeah. So you did this part-time? Yes. That's great. And for those who are your past interns, what experience did they go through in applying, and what was the result, a feedback? For our interns, when they apply for the different companies, the companies are the ones who are handling them. But then we also accept interns like the correspondents who actually create the content for our website. And then we also have our marketing interns and our social media interns. So what we do is we give them a specific project, and then they are the ones who are handling them. I see. So, but this is only just for fashion? Yes, fashion industry. I see. Director Temel, di ba kapag baguhan sa fashion industry, kapag wala kang connections, parang mahirap pumasok sa mundo ng fashion eh. Kaya ni Miss Janelle, yun din yung kanyang na-experience, Janelle? I think yun ang reason bakit nila tinayo yung Fashion Intern PH, di ba, Janelle? Kasi like you mentioned earlier, gusto nyo mabigyan ng pagkakataon yung mga walang connection through your website. So, magaling. Mahirap ba? May criteria ba para ikaw ay maging intern, o bahala na yung company na nag-hire ng interns? Usually, yung companies naman, they give out their qualifications for the interns. And how much do they have to pay you, if any, to be included in the pool of interns? Oh, they don't have to pay us anything. Really? Yes, we do it for free. Wow. And this is just an advocacy for you guys? Yes. Ang galing naman, partner. Ang babait naman nila. Sana dumami pa kayo. So, okay. You're serious about this website that you have and what you're doing for these young kids. How far will you bring it? How will this go? As much as possible, we want to make it really big because we want to encourage our generation to start young as much as possible. And has there been a great interest in fashion? Pardon? Has there been a great interest in fashion? Industry. Fashion, yes. Since currently the Filipinos, they're very into fashion naman. Yeah. So there are a lot of interns right now that are looking forward to join the fashion industry. Yeah. So we have a really huge amount of aspiring interns that are applying for us. But what exactly
are they assigned to? I mean, fashion, there's so many components Yes. there. Mm-hmm. Which area are they assigned to do? Well, it depends on the companies that are looking for interns. They're usually retail internship, merchandising, public relations as well, and marketing. So it's really a huge field. And what is your website? Where can they find you? It's fashionintern.ph. Okay. And I suppose you're also on Facebook. Yes, we are. Who isn't? Okay, so... Miss Janelle, paano nyo naman nababalansa yung inyong pag-aaral, pag-i-intern, at yung pag-maintain ng website? Kasi yung interns, yung life naman talaga nila is to balance academics, social life, and syempre yung internship nila. So kami, we at Fashion Intern PH, we're like the embodiment of the tips that we post on our site. So the only key naman to that is proper time management and of course knowing one's priority. And if meron kang priorities and proper time management, then you can excel naman in your studies, do well in your internship, and at the same time have a social life. Ang unang dapat isaayos, time management, diba? Of course, oo. Balanse dapat. Yes. Okay, so for this summer, are there a lot of internship programs available for students? Right now, there are a lot of companies that are looking for interns. Like us, Fashion Intern PH, we're actually opening a marketing and public relations intern. And then there are also like Buena Salido and Associates that are looking for public relations intern and Tino Suits. Okay. So there, ako yung ano ko lang dito, partner, is there any chance of abuse naman? Baka they're overloaded with work, they're not paid, are they given allowance at least, or whatever? Kasi it depends on the company. Some give out compensations, but the others only give out for school credit only. I see. So what we advise is that the interns should weigh out the pros and the cons of the internship that they're applying for. Right. And if the cons is greater than the pros, then just drop it. But you do advise them also. Yeah, we give out tips on our websites that are helpful for their resumes. And you also vet the companies that are looking for interns. Okay, that's good. So, para may protection din naman, partner, di ba? Director Telma, meron tayong na-receive na text question. Ang gusto niyang malaman, totoo daw ba na lahat ng mga nasa fashion industry, mga maaarte? Anong maaarte? Siguro yung mga sa sinusuot, sa klase ng mga, yung mga, mahilig kasi sa accessories, di ba? Yung mga napapansin natin. Kikay. Well, hindi naman. Like, yung sa mga candy magazine na stylist, super down-to-earth naman din sila and mahilig lang talaga sila sa fashion and expressing themselves. Okay. So, anything else maybe you would like to invite our listeners out there who might be interested in your program? Okay, so anyone out there who's interested in interning and starting young, so check out fashionintern.ph for a lot of tips on how to start young and a lot of internship postings as well. Thank you very much. Okay, thank you so much. Thank you, Miss Janelle. Okay, thank you. Yan po naman ang Atenistang, si Miss Janelle Yao, co-founder ng Fashion Intern PH. Nagatin sa atin ng 32 minutes, makalipas ang 8 o'clock. Babalik po kami at magbibigay daan lamang tayo sa ilang mga mahalagang paalala. Pwedeng mangyari ang di inaasahan. Buti maasahan ka at ang SSS. Sa bawat hulog mo, mas malaki ang balik sa'yo. May sickness, maternity, disability, death and retirement benefits ka. Kaya protektado ka at iyong pamilya. Mag-member ng SSS. Punta na sa SSS branches o sa website sss.gov.ph for details.
Alamin ang mga local, national at international issues. 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Bukas na ba ang tindahan mo? Kasi bumenta ka na sa puso ko. Kung trabaho ko ay isipin ka, malamang, yayaman ako sa kaka-overtime. Miss, saan pwede magpa-register ng business name? Pwede ba? Sa tabi mo? Dito sa negosyo ko, murang benta ko sa lahat. Dahil, sa'yo lang ako magmamahal. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Balik po tayo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Ako si Tess Ramirez, kasama pa rin si Director Thelma Dumpit Murillo. At ang programang ito ay napapakinggan hindi lamang sa himpilang DZRB Radyo ng Bayan, kundi maging sa aming kapatid na himpilan sa FM station 104.3 MHz ang DWBR. At syempre sa lahat ng Radyo ng Bayan stations nationwide, sa mga probinsya at sa internet din. Director Thelma, di ba? Sa pamamagitan ng website na pbs.gov.ph. At gusto ko batiin yung aking mga kababayan dyan sa La Union na imbag aldaw kala kayo amin na apo. Ayun. Ikaw ba may probinsya ka, partner? Ang lola ko sa Aklan, pero hindi pa ako nakakapunta doon eh. Ah, bakit naman? Aklan, Kalibo. Kalibo. Oh, sa dami ng mga magagandang lugar doon. Dapat ngayong summer pumunta ka. Boracay, malapit yun, di ba? Of course, sa Malay, ang Boracay. Island of Malay. How I wish. Bakit? Sumakay ka na ng bangka ngayon. Siguro dadating ka na doon pagdating ng next weekend. Ayan. Para naman sa segmentong ito, mga kaibigan. Pasulyap-sulyap. Pasulyap-sulyap. Sulyapan natin ngayon. Si Miss Audrey Elumba naman. At saan siya connected, Director Thelma? Ang ating susunod na kakausapin, partner, ito na galing sa isang napaka-popular na organisasyon para sa mga estudyante, itong ISEC Philippines. Okay, ang kakausapin kasi natin, partner, di ba, ay yung presidente ng ISEC Philippines. Isang international student exchange ito na napaka-gandang karanasan para sa mga estudyante. Kasi through this exchange, you get to learn, di ba, first hand. Oo. You experience it first hand. Mm-hmm. Yan. So, parang leadership training na rin itong ISEC if I'm not mistaken. So, nandiyan na ba si Audrey? Siya na lang ang ating kumukonekta pa rin tayo kay Miss Audrey. Pero sa pagkakaalam ko, ito yung malaking youth-run organization, di ba? Itong ISEC. It's a global internship. Internship din siya. Global naman. Yung kanina, fashion internship, di ba? Mm-hmm. Oo. Tapos meron ka rin yung nauna kanina, yung design internship naman sa design center. So, ito naman ngayon ay global internship. Ito, dinideploy ka sa mga iba't ibang bansa. So, mas masarap na experience ito sapagkat kung saan ka nakakarating. Well, dapat open ka kasi minsan naman yung ibang, ewan ko kung pareho sila dun sa dati yung YFU, yung Youth for Understanding. Ang alam ko dyan kasi, may mga foster parents, i-adopt ka for 1 year. Ganun yun, titira ka sa kanila, immerse in the community, etc., etc. So you get to experience the life in an American home. So I don't know if it's the same thing with ISEC. Kasi hindi naman ako nag-ISEC nung ako'y college. Com Arts kasi sinalihan ko. Ayun. At ano kaya ang kaibahan nila doon, diba? So mahalagang malaman po natin yan. Habang inaantay natin, partner, yung gusto ko lang i-announce, yung ating SME Roving Academy ay ngayon po nandyan sa DTI Car sa Bangged, Abra. Ayan. March 23 to 29. Samantala, ito namang ating shared services facilities launch
for the USM Philippine Rubber Testing Center, dyan po sa DTI Region 12 sa Cabacan North, Cotabato. So magkakaroon po ng orientation by the Philippine Accreditation Office or yung PAO na nasa ilalim din po yan ng Department of Trade and Industry. Okay, ayan. Nasa line na. Director Telma si Miss Audrey. Okay. Hi, Audrey. Can you hear us now? Hi. Yun. Good morning po. So, welcome to the program once again. And you are currently the president of ISEC Philippines? Yes po. How long is your term, Audrey? 1-year term po. 1 year. In April. Okay. I was just talking to my partner Tess here about ISEC as a global internship program. Is this the same also as Youth for Understanding? No po. YFU? Actually, yung ISEC po has 4 different programs. Yung Global Internship Program is just one of them. So, okay. We're more known for doing exchanges. So, what we do with both programs is that we get international volunteers and interns to work for companies and organizations here in the Philippines. At the same time, we recruit Filipinos din po to go abroad. And they're adopted by companies abroad? Yes and po. families? Yes po. Ayun. So, matagal na to, partner eh. This is how many years already? Mga 45 years na po kami dito sa Philippines. Oo, 45. Ganun katagal, partner. Oo nga. And yung inyong Asia Pacific Congress 2014, this is ongoing? Yes po. Actually, right now, we're on the last day of our conference. I see. And how many days was this? We started last Saturday, so that's when we held our opening ceremonies. And then, anong ginawa ninyo this 7 days? Sa 7 days? Yes. So what we did po was we did youth leadership trainings. Basically, it's participated by yung 24 member countries from ISEC in Asia Pacific. Yeah. So apart from the training seminars that we did for them, it's basically an international meeting of the top officers of the organization. Wow. Yes. I see. And what do you discuss during the Congress? Usually what we deal with is we try to improve our programs, so we discuss them. We also talk about the relevance and the value of our programs at different communities and territories that we're present in. Partner, may tanong ka? Oo. Miss Audrey, yung mga gusto bang lumahok o mag-join dyan sa Global Internship Program, dapat mula dun sa maalwang family o merong kayamanan syempre? Kasi yung transport, tsaka yung living expenses, sagot ba yun? Kasama ba yun? Depende po kung saan po sila pupunta, tapos kung sino din po yung mag-host sa kanila. Usually po sila po yung nagko-cover ng expenses nila for their travel, lalo na po for the volunteer experience, yung community development. For the global internship, depende din po dun sa company na mag-host sa kanila. Pero ang maganda dun is ISEC yung nag-aasikaso ng lahat. So kami rin po yung nagko-connect sa kanila dun sa ISEC organizations abroad, pati dun sa company. So throughout the whole process, they're being assisted by it. So yung pocket money mo rito dapat hindi bababa ng mga o nasa mga magkanong halaga kaya? Depende ho kung gaano katagal eh. Kasi yung community development po, mga 6 weeks siya. So, kunyari, kung Southeast Asia ka pupunta, hindi naman siguro ganun ka mahal yung halaga. Pero syempre, kung prefer mo magpunta ng Europe, dapat talaga maghanda ka para doon. Yung global internship naman, since adopted by the company sila, so depende rin din sa sweldo, tsaka dun sa role na bibigyan sa kanila. Yun nga, kailangan talaga meron kang may laman ng iyong bulsa. Director Telma, di ba? Investment po kasi. Oo. Yung, I was just wondering, since you went through the Congress, was there also, and you are trying to transform ISEC now, meron ba kayong ipinasok na program on entrepreneurship? Meron po. Basically, yung community development program is part of that.
So the students or the young professionals that try and apply for it go through this training program. At the same time, they're trained on project management. Ayun. Opo. Oo. At may bayad ba yun? Opo, meron din po. Oo. Ako, partner, kung wala ka palang pera, so hindi ka makakaano. Wala kayong yung CSR na mga para sa mga less fortunate pero matatalino naman. Oo, yung mga nag-sponsor. Baka meron, baka pwede. Meron po. Pwede po sila mag-inquire para matulungan namin sila. Ayun. And where can they find you? So our office is located in Quezon City. Actually, malapit lang po kami sa UP Diliman Ateneo de Manila. You can call our office din po. You can search us or Google us and you will find the ISEC in the Philippines website there. But for any inquiries, you can call us at 433-9258. There. Anybody can join ISEC? Yes po, as long as you are a member of the youth, and by that we define it as you are under 30 years old. Under 30? Yes po. Okay. Miss Audrey, wala naman bang naku-culture shock? Yung mga kasama. Wala pa so far. Hindi, madami po. Ngayon, yung mga delegates po namin from abroad, syempre, tuwa din naman po sila dun sa mga na-experience nila dito. Paano nyo naman sila tinutulungan kapag gano'n? Ano po? Paano nyo sila tinutulungan? Very accommodating and very welcoming naman po mga ISECers dito sa Pilipinas. And syempre, whenever they join ISEC, kasama na po yan sa orientation ng expectation. Kailangan very open-minded. Kailangan may global mindset and merong cultural sensitivity. So, that's part of the training that we provide our members. So, sanay na pag nakikipag-interact with people from different cultures, gano'n. But I thought that ISEC is school-based, no? Meron pong school-based, tapos meron pong city-based, pero dito po sa ISEC in the Philippines, we're mostly university-based. I see. Okay, anything else you'd like to add that we didn't ask? Just want to thank you po for providing us the opportunity to speak on air. And for anyone that's interested to join ISEC and has like a strong passion for honing or developing their leadership skills or their leadership potential, I think we are the perfect organization for them. All it takes is magkaroon po sila ng initiative, magkaroon ng courage na lumapit at mag-sign up and to say that they want to make a difference in the world. And we're all over the place din naman po in the Philippines. Like, we always have events here and there. So, it shouldn't be too difficult to find us. Yeah. So, just look at the closest ISEC chapter in your neighborhood. Yes. They can always Google you for more information. Okay. Oh, I have one last question. How are you related to Celia Elumba? She's my tita po. Okay. All right. She's my colleague. Talaga po? Oo. All right. Thanks, Audrey. Thank you so much. And good luck for 2014, your projects. All right. Thank you din po. And thank you so much, Miss Audrey Elumba. Kumagana ba yung aking My Tita Lits? Ba't parang hindi pumapalo ang metro dito? Ayan, akala ko hindi ako naririnig sa himpapawid. Okay. Narinig ang inyong magandang boses, partner. 48 minutes after 8, magbabalik pa po ang tipo kong negosyo. Sandali lamang po. Pwedeng mangyari ang di inaasahan. Buti maasahan ka at ang SSS. Sa bawat hulog mo, mas malaki ang balik sa'yo. May sickness, maternity, disability, death and retirement benefits ka. Kaya protektado ka at iyong pamilya. Mag-member ng SSS. Punta na sa SSS branches o sa website sss.gov.ph for details. Alamin ang mga local, national at international issues. 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Ngayon,
Mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig sa pamamagitan ng internet. Mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya'y sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Isang linggong pag-ibig. Okay, sa pagpapatuloy po natin, isang linggong pag-ibig segment naman. Director Thelma. Okay, tuloy-tuloy na po tayo at nasa huling bahagi na tayo ng ating programa. Sa pagkakataong ito, ating kakausapin yung event organizer ng Jazam Floral Sundries. At ito isang botanical art event. Tanungin nga natin yung ating susunod na panauhin, si April Ong. What is this botanical art happening on April 2 dyan sa Legend Villas, Mandaluyong City? Good morning, April. Good morning po. Yes, welcome to the program. Good morning po. Yung botanical art po, it's a demo on floral arranging ng mga latest trends in floral design. Mm-hmm. So, meron po kaming designer coming from Malaysia. So, yun po. It's a 5-hour demo on floral design. I see. So, it will feature the latest designs in floral arrangement, lalo na ngayon, yung dadating yung Mother's Day, ano? At saka yung latest techniques in making flowers. So, this is just one day? It's a one-day demonstration. Okay. Yeah. And then I also hear that there's a competition after the demo. Yeah, the next day po, we will be having our 6th amateur floral arranging competition. Oo. So, yeah. So, ilan yung magko-compete? And what will they receive? What prize? Ano po, there'll be about 10 participants for the competition. Okay. They'll be receiving, hindi pa po na-finalize yung major prize. But, usually, yung the past years, we give yung mga subscriptions to we have a floral magazine called Florist Review. And then we give books, ganun po. So this is the 6th year already? Yes. Oo. And yung mga ninyo, contestants, what do they compete in? What categories? There's the bouquet, usually bridal bouquet category, and then a table centerpiece. And then there's a surprise category. Wow. Parang interpretative yun. So, partner, ikaw, mahilig ka ba sa flowers? Apo. Actually po, I teach at the Institute of Philippine Floral Techniques. So it's a floral school. So yun po. Saan itong Institute of Floral Techniques? It's here in Malate. So yun po. It's a school for flower arranging. From kung wala po kayong alam, talaga, as in zero knowledge. Yeah. So it's a 40-session course. Wow. Yan. Medyo intense po yung pag-aaral. Ano yun? You get a diploma after that or just a certificate? You get a diploma. Really? Apa. Oh, malaki ba ang bayad ng mga florists? Partner, mahilig ka ba sa flower arrangement? Well, hindi masyado. It's usually yung mas if magbe-business po kayo for flowers, yun, mas maganda po. Yun po yung target namin, yung mga magnenegosyo po. Oo. Yun po. So, malaki ba ang pera doon? Malaki naman. Malaki ang kita. Kasi, ang naririnig ko lang yung mga talagang bagsakan, di ba, dyan sa Tangwa sa umaga. Apo. Oo, agawan, di ba? Depende rin po yun kung ano po yung specialty nyo. If you want to do events or you only want to do yung sa mga flower shop po, yung like or catering.
Opo, depende po yun sa anong gusto niyo. Pero magkanong kapital ang kakailanganin mo? Yan, importante yan dun sa mga gustong magnegosyo ng flower business. Depende rin po. Pero yung yan po, depende po yun depende po talaga. Hindi po masasabi kung ganong kalaking kapital. For just a small business, yung i-invest ka lang ng anong kailangan mong invest? Sa gunting, sa vase, sa plastic? Mag-start po kayo sa house. Medyo maliit lang pong kapital. Sa house lang muna, syempre. Home base. Opo, ano lang po. Kasi pwede naman po kayo mag-start lang sa house. Tapos, like, cater to friends. Mga ganun muna. And, yun. So, will 5,000 pesos be enough to start? Yeah, for one. Kunwari po, meron po kayong one event lang, ganyan. And then, bibili lang po kayo ng flowers, gano'n. Yun, pwede na po yun. Tapos, for lang po, yung medyo maliit lang talaga. Pwede naman po. Pero kailangan ba talaga, Miss April, na mag-undergo ng proper training or yung formal study sa floral arrangement? Kasi yung iba, sabi nila, ang dali-dali lang gawin to eh. Kahit sino, pwede. Madali lang po siya. But, para po makapag-compete po tayo sa parang ma-level up po tayo, mas maganda po mag-aaral tayo. Kasi po, parang ang nangyayari po, halos pare-pareho lang yung ginagawa ng mga tao, design. Parang ano na lang, partner, mukha silang corona ng patay. Wala nang flower na lang eh. Diba? Wala pong design, pare-pareho lang po sila. Ayun po yung nag-aaral. Iba po yung dating nung gawa nila. Yun po. Iba pa rin yung aral. Yes. Merong maganda mag-wido, pero iba yung aral. Yes, true. At saka diba, kahit na if you have that innate talent, yung marunong ka nga mag-wido, mas maganda yung you have the discipline. Yes. Yung aral. Para magamit mo yung iyong wido. True. Pwede na ka, partner. Pwede na. Okay, so April 2, you want to remind our listeners, April? Botanical art. It's a flower arranging demo at the Legend Villas from 1 p.m. to 5 p.m. By Miss Eunice Teo Kichu of Malaysia. So, yun pa. So, who is Eunice Teo Kichu? She's a Malaysian floral designer. Is she a famous floral designer? Or? Opo, she's medyo famous po siya sa Asia kasi she's been doing demos in Vietnam, ganun, Singapore, Malaysia. So, meron di ba dyan yung mga bonsai, yung mga topiary? Opo, mga ganun. Talaga? Mga orchids. Sige, let's go! Yan po. Okay, thank you very much, April. Thank you din po. And good luck to your event. Alright, thank you. Ayan ang ating event for the week. At maraming salamat kay Miss April Ong. At sa lahat ng ating mga nakausap, partner. Yes, thank you sa kanilang lahat. Sa kanilang mga impormasyon na ibinahagi sa ating mga listeners sa umagang ito. So, yung mga gustong maging intern, yan po mga pagpipilian ninyo sa Design Center, sa ISEC, tsaka sa Fashion Intern PH. Yes. Paano pa partner dyan sa Radyo ng Bayan? Di ba marami kayong intern? Ay, marami. Ang dami na pupunta dito. Oo, nakalimutan mo. Welcome sila dito. Tinitrain naman sila kung paano maging broadcasters. Yes. So, meron na lamang tayong 2 minutes bago mag 9 o'clock. At so, papaalam na tayo? Paalam na tayo, partner. Thank you once again at nagkasama tayo. At syempre sa ating mga suking mga taga-subaybay, huwag po kayong mawawala tuwing Biyernes ng umaga. Ito po ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Murillo. Have a nice weekend, partner. Have a nice weekend too. Bye, Director Thelma. Ako po naman si Tess Ramirez at nagpapasalamat din, of course, sa lahat ng aming mga nakatuwang. Sa technical side, thank you kay Engineer Lita de los Santos, kay Jun Paladan ng DWBR, at syempre kay Miss Marela and Marjorie sa production side naman. Until next Friday po, para sa another edition ng Ang Tipo Kong Negosyo. Bye!